Dear Lady Love TV, Billionaire's Night with his ex. Tunghayan na po natin ang ikapitong bahagi. Dadala uli si Shana kay Vic, pero hindi para landiin ang pakay niya. Nabanggit kasi sa kanya ng sekretarya nito na nakaka-text-text na ni Shana na ang doktor nitong boss ay nangangailangan yata ng doktor. Tumawag daw kasi si Vic. Nag-abiso na hindi makakapasok dahil masama ang pakiramdam. Kailangan niya ng TLC. Iyon agad ang naisip ni Shana. Nagluto siya ng chicken soup para dalhan ang lalaki. Nang makarating sa tapat ng condo unit, na-realize niyang nakalak ang pinto ng condo mula sa loob. Napilitan siyang tawagan si Vic. Ni hindi niya na ginawa kanina para hindi maistorbo ito kung nagpapahinga man. Ring lang ng ring yung phone ng lalaki. Hindi rin ito nagre-reply sa text messages niya. Nag-alala na si Shana. Baka napano na si Vic. Walang sumasagot sa pagdo-doorbell niya. Kaya tumindi ang kanyang pag-aalala. Nilakasan pa niya ang pagkakakatok. Kasabay ang pagtawag sa cellphone nito. Nakailang ring pa ang phone bago may sumagot. Hindi si Vic kundi isang babae. This is Vic's phone. Namamaos ang boses ng sumagot. Parang kagigising lang. But he's still asleep. I can take a message. Sino ka? Parang hinambalos ng payong si Shana. Bakit may babaeng kasama si Vic na malakas ang loob na sagutin ang telepono nito? At may, I can take a message pang nalalaman. This is Clara. Who's calling? Hindi na lang payong ang pakiramdam ni Shana na humampas sa kanya. Maso na. Nanlamig din ng buo niyang katawan. Kilala niya ito. Ang dalanditay na ipinagsisiksikan ng mami ni Vic para mapangasawa ng lalaki. Kung purihin ni Tita Celine ng dalaga at sa harap niya, mind you, ay para bang ito ang pinakamahusay na imbensyon ng dakilang may likha. Clara is smart and oh so beautiful. She has her own business and at a young age. She had gotten so ahead in life. Minsan ay sabi ni Tita Celine. Ilang sandali pa ay bumukas na ang pinto ng kondo. Ang tumambad kay Shana, ang babae ng kanyang bangungot. Si Clara. Oh, it's you. Pabaliwala nitong sabi. Yes, it's me. At kung pwede papasukin mo ko. Gusto ko makausap yung boyfriend ko. Hindi likas sa matari si Shana pero ganun pala kapag inaagawan na siya. Nagiging amasona siya. Nang mukhang haharangan ni Clara ang daraanan niya ay tinabig niya ang babae. Saka nagmarcha papasok ng kondo. Hindi na niya kailangang magtuloy-tuloy hanggang sa kwarto. Sa sala pa lamang inatanaw ni Shana ang kwartong gamit ni Vic. Nakabukas ang pinto ng kwarto kaya nakikita niya ang kama. Nakahiga roon ng lalaki. Tulog na tulog at walang damit. Si Shana dahil ang kumot na nakatabing yata rito ay nasa sahig na. Mula sa salas papunta sa kwarto ay nagkalat ang mga damit. Damit na mukhang mabilis ang tinanggal ng dalawang taong hindi na makapaghintay na sumabak sa aksyon. Ang sakit ng sikmura ni Shana. Parang may sumusuntok sa kanya roon. Hindi mo pala type ha? Tapos kitang-kita ko ang ebidensya ng ginawa niyo. Nilingon niya si Clara. Magulo ang mahaba nitong buhok at ang suot ay mahabang t-shirt na alam niyang kay Vic. Nakilala ni Shana ang t-shirt dahil regalo niya iyon sa lalaki. Talanditay to the max talaga ang babae. At bruha pa. Dagdag ng malditang bahagi ng isip niya. I don't know what to say, sabi ni Clara. Huwag ka na magsalita at baka hindi kita matansya. May kalagyan ka. Napasinghap ang talanditay. You don't have to be so barumbado, you know. Gosh, itinirik nito ang mga mata. This is so awkward. Sorry naman. Katayin na lang kaya kita para hindi ka feeling awkward, gusto mo? Sa loob-loob ni Shana. I mean, this is bound to happen. Vic and I, well, Humugot ito ng malalim na hininga. I don't know how to explain really. Huwag mo nang subukan kung ganon. Angil niya. But you should know. Para hindi maging masyadong masakit, yung breakup nyo, siguradong sigurado ka mag-break kami, no? Pagtataray ni Shana. Ngumiti lang ang babae. Ngiting nagpapakita ng mas umaapaw na confidence. Sabunutan kaya kita. Pero sige. Saka na siya makikipagbasag ulo. Nasa elementary pa lang kami ni Vic, sinasabi na sa amin ng parents namin that when we grow up, we'll get married. Now, we're grown up. Hindi ka girlfriend ni Vic. Prangkahan ko na to para malinaw. Baka ilusyonada ang bruha Muli ay ngumiti lang si Clara, saka tumingin sa lalaki. At ang mas dapat siguro ay gisingin niya si Vic at kumprontahin,
kaysa nakikinig siya sa babaeng to na kung ano-ano ang pinagsasasabi. Noon may ulumingaw na tunog. Cellphone pala yun ni Clara. Sinagot agad ng babae ang tawag. Yeah, tita. He's here but he's asleep. Tumawa ng bahagya ang bruha. Thanks for the lovely dinner last night. By the way, and you were right. After we left our house, Vic, oh tita, I can't believe it. He said he loved me. He even gave me a ring. A promise ring. He said. Inilahad ng babae ang kamay nito. Sinilip ang daliri kung saan may nakasuot na singsing. Para na naman sinikmuraan si Shana. Pamilyar sa kanya ang singsing na iyon. Nasa jewelry store sila ni Vic noong isang araw. Ang sabi ng lalaki, naghahanap ito ng ireregalo. Sa pinsa na magdedebu, patingin-tingin si Vic sa bracelets at kwintas noong una. Pero maya-maya ay napagawi sila sa glass case ng mga singsing. Hoy, maganda to ah. Itinuro ni Vic ang singsing na may emerald stone. Maganda nga naman, simple pero elegante. Oo nga, pagsang-ayon niya. Tingnan nga natin. Kinuha yun ng lalaki. Sinilip-silip saka nito inabot ang kamay niya. Kung may asset man si Shana na aminin niyang asset talaga, iyon ay ang kanyang mga daliri. Long and tapered ang mga iyon, hugis kandila. Pero ang downside, madalas na ang mga binibentang singsing ay maluwag sa kanya. Ipinapa-adjust pa iyon para magkasya. Try mo nga, para kasing magkapareho ang daliri niyo ni Carrie. Sabi ni Vic na ang pinsan na magdedebo ang tinutukoy. Parang hindi bagay na pang-fit ang singsing na yan para sa isang debutant. Sabi ni Shana. Isukat mo lang, giit ng lalaki. Okay, as expected, maluwag nga yun sa kanya. Pero ang maganda, bagay sa'yo. Sabi ni Vic. OMG, hindi kayo sa akin niya balak ibigay ang singsing? Gustong kiligin ni Shana. Nagdrama lang ba ang lalaki para maisukat ang singsing sa kanya? Todo asa na si Shana pero hindi pala yun para sa kanya. Dahil kung sa kanya iyon ay bakit ang bruha ang may suot. Ibinigay raw ni Vic. Promise ring daw. I promise I'll buy yours always. That's what we said. Tita, parang maiyak-iyak pa si Clara. Yung girlfriend ko nun niya, she's just a pastime. He told me. Si Shana, ganun din. Mangiyak-iyak pero ibang dahilan. Ang sakit kaya sa dibdib ng narinig niya. Lalo nang maalala niya ang minsang sinabi ng mami nito. My son, while sometimes he gets into his rebellious mode, bata pa siya ay nagkakagano na siya. He gets it into his mind that he would do the opposite of what I want just to spite me. Pero sa bandang huli, sinusunod niya ang sinasabi ko because he also realizes I have his best interest at heart. Right now, my guess is he is avoiding Clara because I have been vocal about wanting them to have a relationship. Hindi ko rin inaalis ang possibility na naglilibang siya. Sana lang ay huwag mo masyadong seryosohin ang mga sinasabi niya sa'yo. It could just be words, you know, and I don't want you to get badly hurt. Yun na ba ang proof na totoo nga ang sinasabi ng nanay nito na isa ring bruha? Go, you think. Sarkastiko niya nasabi sa sarili. Hindi lang pala ang singsing ang proof, kundi ang hubad na lalaking nakahilata sa kama. Kung tatanungin kasi siya kung sino sa kanila ni Clara ang mukhang pang forever, ay hindi niya sasabihin na siya. Iyon ay ang pagpapakatotoo niya. Nag-init ang gilid ng mga mata ni Shana. Kanina pa nangyayari yon sa totoo lang. Pinipigilan lang niya, pero hindi niya kakayanin na patagalin pa ang pagpipigil. Bibigay na siya, kaunting alog na lang. Ayaw niyang mangyari yon. Hindi niya ibibigay sa talanditay ang satisfaction na makita siyang luhaan. Huwag mo nang sabihin sa kanya na nagpunta ako, sabi niya kay Clara. Hindi na siya maghihintay ng sagot galing dito. Iyak na ng iyak, kaya nagmadali nang umalis. Umiyak na rin si Shana ng mahimasmasan. Hey, kinabi siya ni Vic. Nagtangka siyang pumiglas pero hinigpitan ng lalaki ang pagpapaikot ng isang braso sa baywang niya. Madalas itong gawin yon, dati, lalo kapag nagtatampo siya. Pipigilan siya ni Vic sa pag-alis sa pamamagitan ng paghawak sa kanya ng ganon. At siya, mabilis na maitataboy ang anumang hinanakit. He hugged her lightly. At dahil lightly lang, pwedeng-pwedeng kumawala mula roon si Shana ng tutuusin. Kaso ay todo tanggi ang kalooban niya na umalis sa napakasarap niyang kanlungan. Namiss niya ng husto iyon. Ang makulong sa yakap ni Vic. Ang magkaroon ng maraming pagkakataon na singhutin ng amoy nito na hinding-hindi pala niya nakalimutan. Ang damhi ng init at tatag ng dibdib kung saan nakasubsob ang ulo niya. Sa madaling salita, namiss niya ng husto ang lalaking dati niyang minahal. Dati lang ba? Parang hanggang ngayon nga love mo pa eh.
Hindi na iyon itinanggi ni Shana. Ayaw niyang sayangin ang sandaling iyon sa pakikipag-debate sa sarili kung mahal pa ba niya si Vic o hindi. Sa ngayon, hahayaan niyang maging masaya ang sarili habang nakapaloob sa mga bisig na masyado pala niyang namiss. Hindi siya sigurado kung namiss din siya ni Vic. Ang sarap isipin na oo, base sa pagkakayakap nito sa kanya. Hindi man iyon humigpit ay ibinao naman ng lalaki ang ilong sa buhok niya. Iyon parang gustong singhutin ng amoy niyon. Kagaya na nagpapaka, sasa siya sa pagsinghot sa masarap nitong amoy. Ang hirap lang kasing pigilan ng damdamin. Para sa lalaki, nagawa ni Shana na ilibing noon sa pinakatagong bahagi ng puso niya dahil sa takot na masaktan. Sa pagdaan ng mga araw, naging mas madali na sa kanya na huwag pansinin ang dating damdamin para sa ex-boyfriend. Kailangan niya iyon para makamove on, hanggang sa maniwala na okay na siya at magaling na ang sugat. Dahil nga na makita uli niya si Vic ay hindi nabuhay ang feelings niya para sa lalaki. Okay, kumislot iyon ng bongga, pero nagawa niyang hindi pansinin. Ang hindi lang inaasahan ni Shana ay ang pagkakapareho na naging kwento ng lolo nito at ni Sinay sa nangyari sa kanila ni Vic. Sa pagsalo niya sa karanasan ni Sinay, parang sinariwa ulit ni Shana ang nangyari sa kanila ni Vic. Kung gaano niya kamahal at minahal ang lalaki. Binuksan ng pangyayaring yun ang pinto sa puso niya na matagal nang nakasara. Ikinandado at inakala pa nga niyang naibato na kung saan ang susi. Napaisip din si Shana. Magiging kagaya ba niya si Sinay? Magsisisi ng husto sa naging desisyon? Magsisisi na pinairal nito ang taas ng kalooban sa halip na kumprontahin ang lalaki? Hindi ko siya pinaglaban. Naalala niya ang himutok ni Sinay. Na hindi nito pinaglaban si Vic. Pareho ang ginawa nila. Hindi rin niya ipinaglaban si Vic. May iba nga siyang gusto. Ipaglalaban pa. Dignidad lang ang meron si Shana ng mga panahong yon. Bibitawan pa ba niya? Bigla ay may naramdaman siyang kakaiba. May nakisalo na naman sa kanyang kamalayan. Nakatingin si Sinay sa bahay. Doon na raw nakatira ngayon sina Vic at Tere. Makalipas ang ilang taon ay sakalang niya nagawang umuwi sa bayan nila dahil nagkasakit ang kapatid niya. Magaling na ang kapatid niya at aalis na uli si Sinay. Pero bago niya gawin yon, ay dinala siya ng mga paa sa tirahan ng lalaking minahal na may asawa na ngayon. Hindi daw sana pakakasalan ni Vic si Tere. Napatingin si Sinay sa nagsalita. Kaibigan niya iyon na natili sa bayan nila. Sinamahan siya dahil hindi niya nagawang magpunta sa bahay na iyon ng mag-isa. Kanina ay parang may gustong sabihin ng kaibigan niya pero hindi ito pinansin ni Sinay. Bakit hindi gayong ipinamalita na ni Senyora Dore ang tungkol sa kasal nila? Nahuli raw sila ni Tere na nagsusolo. Iyon ay pawang kabulaanan lamang daw. Ang nagsabi mismo ay ang inang Tonya, iyong nag-aalaga kay Vic mula nang siya isilang. Nagsabuatan umano ang Senyora at si Tere para mahuli si Tere at si Vic sa hindi magandang sitwasyon. Dinig na dinig daw ni inang Tonya ang pagtatalo na mag-ina. Ibang babae raw uminahal ni Vic. Pinagpipilitan iyon ni Senyora. Biglang nanuyo ang lalamunan ni Sinay. Siya ba ang babaeng tinutukoy ni Vic? Hindi niya inamin sa kaibigan ang tungkol sa kanila ng lalaki. Pero kagaya ng ibang tao sa bayan nila, malamang na nakaririnig-rinig ito ng balita. Ano nangyari? Iniwan mo siya, Sinay. Iyon ang nangyari. Ilang araw na parang wala sa sarili si Vic matapos mong lumisan sa bayan natin. Nakita ko sila, pag-amin ni Sinay, sa balkon ng mga Perez. Narinig mo ba ang pag-uusap nila? Ang sabi ni Inang Toya, ay si Tere lang naman ang masigasig na maging mangingibig niya si Vic. Ang nagpupumilit na makalapit sa lalaki. Sinasamantala niya ang pagkamaginoon ni Vic na hindi siya basta ipagtulakan palayo. Nakatulong ng malaki si Tere. Ang nagpipisil ni Senyora Dore para maging kabiyak ng anak. Pero si Vic, ikaw ang mahal. Sana kinausap mo siya. Hindi alam ni Sinay ang sasabihin o gagawin. Alam na pala ng kaibigan na naging ugnayan nila ni Vic. Totoo ba ang iyong mga sinasabi? Hindi ako nagsisinungaling sa kanyang mga bagay, Sinay. Kahit itanong mo pa kay Inay Tonya. Nag-init ang gilid ng mga mata niya. Kung ganon, ang laki ng kanyang pagkakamali. Hindi ko siya ipinaglaban. Kung ginawa niya yon, hindi hahantong sa ganoon ang lahat. Ngayon, umiyak man siya ng bato ay huli na ang lahat. Aalis lang siya. Wala ang saysay na mamalagi siya sa lugar na yon sa kabila ng kanyang nalaman. Pero bago makakilos si Sinay, ay bumukas ang pinto ng bahay na tinatanaw niya. Lumabas doon si Vic.
Nagmamadali sa paghakbang at sa Sinay. Ayaw na niyang makita pa siya ng lalaki. Pero ilang di pa lang ang nalalakad niya ay hindi rin niya napigilan na lumingon. Nakatingin sa kanya si Vic. Natuklasan niya. Tinatanaw siya. Sa pagtatama ng kanilang mga mata ay parang lalong tumindi ang kirot na nasa puso niya. Dahil kitang-kita niya sa anyo ng lalaki ang panghihinayang at pangungulilang nararamdaman niya. Parang hindi ito makagalaw. Nanatili lang itong nakatingin sa kanya. May punto nga na umakma itong tatawagin yata siya. Pero bago nito nagawa, ay, Vic, tinawag ito ng babaeng lumabas sa pinto. Si Tere. Lumapit ito kay Vic, saka humawak sa braso ng lalaki. Tayo na, may pupuntahan yata ang dalawa. Napatingin si Sinay sa naghihintay na karuwahe na sasakyan siguro ng mga ito. Napilitan naman si Vic na balingan ng asawa. Ang puso naman ni Sinay parang mabibiyak sa sakit. Hindi niya nakayanan. Mabilis na siyang tumalikod at naglakad palayo.